Malakas ang tibok ng puso ni Harleen habang hinihintay ang pagbukas ng selda na daan patungo sa mga selda ng preso. Inaasahan niyang paglabas ng mga officer na siyang magdadala kay Travis sa kanya. Hindi na siya dapat na nagpunta roon. Masama pa ang loob niya rito ngunit hindi naman niya ito matiis. Mahal niya pa rin ito. Napangiti siya nang makita ito, ngunit kaagad rin iyong nawala nang nabasa ang walang emosyong mukha nito. 5 minutes. Anito nang makalapit. Hindi na ito umupo. Nilinis niya ang kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay may nakabara roon. I just wanted to see you. Okay, now you saw me. You can leave now. I am trying to get you out. Pero pinipigilan ng pamilya mong paglaya ko. Mapait itong natawa. Alam ko namang hindi talaga madali ang makarelasyon ka. Iniisip nga ng mga kaibigan ko na nagpapakamatay ako. Para akong tumutuloy sa maliit at sirasirang lubid na sa ibaba ay puno ng buwaya na handa akong lapain. That's how I felt when you introduced me to your family the first time. Totoong hindi pabor ang pamilya niya kay Travis. Simula pa man ang relasyon nila ay isinampal na ng kanyang ama ang pagkadisgusto nito sa kanyang kasintahan. Si Travis ay galing rin naman sa pamilyang may kaya sa buhay. Ngunit sa kaso ng kanyang pamilya, hindi ito sapat para iahon siya sa buhay. Si Travis ay bunso sa 5 magkakapatid na ang tanging negosyo lamang ay isang car repair shop at auto shop. Ngunit hindi naman yun problema sa kanya. Dahil sa may maayos naman siyang negosyo ay kaya niyang itaguyod ang bubuuin sana nilang pamilya. Ngunit sa gitna ng pagpaplano ay nakarating naman yun sa kanyang mga magulang. Na siyang dahilan kung bakit ilan sa credit cards niya ay tinanggal ng kanyang ama. Dahil doon ay pinakilala siya sa isang saldriaga na may mataas na posisyon. Pareho naman nilang ayaw sa isa't isa, kaya walang kaso sa kanya kung magkasama sila sa mga okasyon. Kaya naman naging malamig ang ulo sa kanya ng kanyang ama. Ngunit nang umalis si Ashton at lumipad patungong Amerika, ay halos isumpa na siya ng kanyang ama. Pinalaya sa bahay at tanging pera na pinaghihirapan niyang meron siya. Ganon kagalit sa kanyang ama. Minsan nga naisip ko, kung sila ba ang dahilan kung bakit ako nakulong rito. Sarkastiko siyang natawa. Galit man siya sa kanyang amay hindi tama na pagbintangan ni Travis ito. Gayong kitang-kita naman ang ebidensya. There is a CCTV, Travis. Wala ro ng daddy ko nang gasain mo at patayin ng isang babae. Pinagtatanggol mo na ngayon ang daddy mo? Nababasa niya ang galit sa mga mata nito. Are you two in good terms now? No, we're not. Okay, I'll give you another chance. Anong ibig mong sabihin? Parang nabuhayan siya ng pag-asa nang sinabi yun ni Travis. Ngunit nakita niyang pagkaseryoso sa mga mata nito. Kaya naman bigla ay bumagsak ang kanyang balikat. Nadidismayang bumuntong hininga siya. Iwanan mong pamilya mo. Kapalit ng pakikipagbalikan ko sa'yo. What? Hindi makapaniwalang aniya. Kaya mo bang gawin yon? Natigilan siya. Hindi niya alam kung anong isasagot kay Travis. Kaya ba niyang itakwil ang pamilya niya para ipaglaban ng binata? Maaatim ba niya na mabuhay na kasama ito nang hindi alam kung anong magiging kinabukasan nila? Ngayong alam niyang wala na siyang mamanahin sa lolo niya kapag nagkataon. Habang nakatitig siya sa binata, doon niya napagtanto ang lahat. Kung anong gusto niya para sa kanyang sarili. Ika nga ng iba, kung lulubog ang barko, uunahin mo muna ang sarili mong iligtas at huwag ang iba. Napabuntong hininga siya at tumayo. Gusto na niyang kutusan ng sarili. Kung bakit nga ba nagpapakatanga pa siya sa binata. 4 na taon rin ang ginugol niya para lang rito. Kailangan na niyang magising sa katotohanang hindi siya kayang ipaglaban ni Travis ng tapatan. Isa pa pinili nitong hiwalayan siya kapalit ng kalayaan. Iyon rin ang gagawin niya para sa kanyang sarili. Hanggat wala siyang nakukuhang kahit na 1 sentimo sa kanyang lolo, hindi siya mapapanatag. I should go. So you choose your toxic family over me, ha? Tumawa ito. At may disgustong tumitig sa kanya. Alam ba nila kung anong klase kang tao? Nakita na ba nila kung anong balat kayo meron ka? After 4 years, Harleen, you haven't changed at all. You are still ambitious and selfish. You would rather save yourself other than anyone else. Ambisyosa na kung ambisyosa. Gahaman kung gahaman. Wala siyang pakialam. Maisalba lang ang sarili. Napangisi siya. Good luck with your case. I hope the best for you. Paismid itong napaingos. Bitch. Mahina siyang natawa at tinalikuran na ito. Taas noo siyang naglakad palabas ng kulungang iyon. Hindi lumingon.
Ito na ang huling araw na makikita kita, Travis. Kumunot ang noo ni Harleen nang mabasa ang nakasulat sa isang mahabang cardboard na nakapaskil sa pinto ng bago niyang kapitbahay. Pagod na pagod siya galing sa kanyang trabaho, pero nagawa pa niyang pansinin iyon. Magkalapit lang naman sila ng pinto ng kanyang kapitbahay. 3 dipa lang ang layo kaya naman hindi katakatakang mapansin niya iyon. Pero sa kaso niya nakapaglutang ay walang ibang pinapansin kundi ang iniisip. Imposible talagang pagtuunan niya iyon ng pansin. For rent? Naguguluhang sabi niya. Sa ibaba ng nakasulat ay may numero na siyang tatawagan. Ano kaya ang dahilan at bakit kailangan nitong ibentang unit gayong kakalipat lang nito? Napailing na lang siya at naglakad patungo sa kanyang pinto. Wala siyang oras para isipin ang problema ng iba dahil maging siya ay meron rin namang pinagdaraanan at kailangang iresolba. Bago pa man niya mapadulas ang keycard niya, ay bumukas naman ang pinto ng kapitbahay. Iniluwa nitong isang lalaki. At ang babae na mukhang hindi mapag-interesan ang bahay. Sumunod naman ang binata. Thank you for coming, sir, ma'am. Tatawagan ka na lang namin. Pilit na sabi ng babae. Nalulumong tumango ang binata. Hinatid nito ang dalawa hanggang sa elevator. Nang makapasok na ang mga ito, ay ito naman ang naglakad pabalik sa unit nito. Hey! Siya na ang kusang bumati rito. Hindi siyang tipo ng tao na papansinin ng iba. Ngunit may kung ano sa kanya na gusto itong kausapin. Nanlalatang bumaling sa kanyang binata at tipid na ngumiti. Makikita ritong walang buhay na mga mata. Parang siya kanina. What's that? Tanong niya. Placing this unit for rent. Naiirit ang ani nito. Katitira mo palang dyan, diba? Nagkibit balikat ito. I need money. Mahina siyang natawa. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bawat unit rito? Sana naisip mo yan bago mo siya bilhin. Kung alam mo naman palang wala kang matitirang pera. Tumiim ang tingin nito sa kanya. Animoy may gustong sabihin, ngunit sinasarili na lamang. I have my reason. Whatever your reason, you should think smart, you know? I know that. Sarkastiko nitong sabi. At hindi ko nga alam kung bakit siyang naging dahilan ko. Who? Nothing. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Lumabi siya. Do you want to go out and drink? Nagbabaka sakaling tanong niya rito. Gusto lang naman niya na may makakausap kahit na sandali sa mga problema niya. Mas madali niyang maihahayag rito ang kanyang saloobin dahil hindi naman niya ito kilala. He is just her neighbor. At isa pa para naman kahit papaano'y malibang rin ito na mukhang stress na stress pa sa kanya. Tumiim ang tingin nito. Wala akong pera. Mahina naman siyang natawa. It's okay. I have beer inside my house. Just go to your terrace and wait for me. Aniya bago pinihit ang pinto at pumasok. Nag-shower siya at nagbihis ng pambahay. Isang puting t-shirt na hiningi pa niya sa kanyang kapatid at short na halos hindi nakita dahil sa haba ng kanyang damit. Gustong-gusto niya ang aura niya na simple lang kapag nasa bahay. Pakiramdam niya ay ang gaan ng katawan niya. Ipinusod niya ang kanyang buhok sa kakinuhang 4 na beer sa kanyang refrigerator at nagmamadaling tumungo sa kanyang terasa. Napangiti siya nang makita roon ang lalaki. Ipinasa niya ang 2 beer rito. Is it nice that we have this terrace to hang out with? Tanong niya habang pinakatitigan ng lalaki. Halos lahat naman ng unit ng gusaling yun ay may terasa. Ngunit may mga unit na magkakalapit ang distansya ng terasa. Nataon na ang unit niya at unit nito ay magkalapit, kaya naman ganoon rin ang kanilang terasa. Hindi niya pinansin ang nananamlay na mukha ng lalaki. Natuon ang kanyang paningin sa isang canvas na may limitadong guhit. Hindi siya makabuo ng imahe roon dahil masyadong malabo. You are a painter? Bumaling ito sa canvas. Yes, I paint. That's nice. Yeah. Yun lang ang naging sagot nito. I have a portrait of me hanging on my wall. Bumaling ito sa kanya. Talaga? Saan ka nagpagawa? Tumiim ang tingin nito sa kanya. It's a gift. Galing kanino? Nagkibit balikat siya. Ang totoo ay hindi niya kilala kung sino yon. Palaisipan pa rin sa kanya kung sinong nagguhit ng kanyang muka. May kuryosidad rin naman sa kanya dahil ang larawang yun ay base sa imahinasyon ng kung sino man. Hindi ginaya sa mga litrato na lagi niyang nakikita. Mula sa railing ng terasa ay binuksan nito ang takip ng beer na hawak. Kanya naman iyong ginaya at sabay nilang nilagok ang bukas na alak. Nang makalahati yun ay huminto siya.
Saka pinagmasdan ng labas, bumaling siya sa ashtray na nakapatong sa mesa niya, saka nilingon ng lalaki. Do you smoke? Umiling ito. Ikaw. Tumango siya. Nakakawala ng stress ang paghit-hit ng sigarilyo. Niyayaya mo ba akong manigarilyo? Dahil alam mong stress ako? Binuga niya ang usok sa ere. Oh no, I don't want to be a bad influence to you. Sandali silang natahimik. Ang kanilang paglagok sa boteng hawak at mga sasakyang nasa ibaba ang tangi nilang naririnig. Ninanamnamang simoy ng hangin. Bumaling siya sa lalaki. Hindi niya maiwasang pasadahan ng kabuuan nito. Nakita na niya ang katawan nito pero parang naninibago pa rin siya. Nakasando ang lalaki at hapit iyon sa katawan. Kaya naman halata ang nagyayabang ang abs nito. Napalunok siya habang pinakatitigan nitong daga-dagaan ng lalaki. Walang ganun si Travis dahil hindi naman ito nagbubuhat ng barbell. Masyado itong lampa. Napaismid siya. Kanina lang ay nag-usap sila. Itong dahilan kung bakit nagmumukmok siya. What's wrong? Basag nito sa katahimikan. My ex-boyfriend. He was in prison for rape and murder. Wala na siyang dahilan para itago pa yon. Nanlumo ito. Oh? He broke up with me. Akala ko hindi matatanggal ang sakit. Matagal rin naman ang pinagsamahan namin. At di ko alam kung mararanasan ko pa yun sa iba. I just talked to him a while ago. At napagtanto ko ang lahat ng sabihin niya yun sa akin. Ano yun? Him or my family. Pagak siyang natawa. Aaminin kong gustong-gusto kong isukang pamilya. Lalo na ang daddy ko. Pagkasabi pa lang niya nun, parang gusto ko nang pumayag. Pero naalala ko. Bumaling siya sa binata at muling natawa. Ambisyosa akong tao. Sakim, inggitera. I feel like if I choose him over my family, I would lose everything. Money, my life, my profession. Ganyan ka bang klaseng tao? Hindi naman kita kilala. Hindi mo ako kilala. Kaya wala akong pakialam kung husgahan mong pagkatao ko. I just told you the half of me. Why not all of you? Matiim nitong ani. Because I don't want you to. Nagkibit-balikat siya. Because we are not close enough. Ikaw na rin na nagsabi, hindi mo ako kilala. Hindi rin kita kilala. Wala namang mawawala sa'yo kung ipapakita mo ng buong sarili mo sa akin. I'm not the kind of person that judge. May pag-aalinlangan sa kanya. Hindi niya alam kung tama ba na sinabi niya yun sa lalaki. Hindi nga niya ito kilala. Ngunit meron sa puso niya na gustong-gustong ikwento sa lalaki ang lahat ng sama ng loob niya sa mundo. Napabuntong hininga siya. Sa huli, ikwento na sa lalaki ang buhay niya. Mula pagkabata hanggang sa buhay niyang meron siya ngayon. Hindi na nila napansin ang oras at boteng ubos na. Pinakikinggan lang siya ng lalaki. Kasabay noon ang paggaan ng kalooban niya. Ang paghuhupa ng alon sa isip niya. Kahit papaano. Abot tengang ngiti ni Harleen nang makalabas siya ng kanyang unit kinabukasan. Magaan na magaan ang loob niya dahil nailabas niya ang sama ng loob niya. Salamat sa estranghero niyang kapitbahay. Bumukas rin ang kabilang unit at tinilawan nitong bihis na lalaki. Napangiti siya habang pinagmamasdan ito. Good morning. Bati ng lalaki sa kanya. Good morning. Prente naman niyang bati rito. Umakto siyang walang pakialam rito nang makapasok sila sa elevator. Langhap niya ang mabangot lalaking-lalaki nitong amoy. Imbis na takpan ng kanyang ilong ay hinayaan niya yung lumanda sa kanyang pang-amoy. Tahimik silang pareho na lumabas. Umaasa siyang kakausapin siya nito. Ngunit natigilan siya nang lampasan lang siya nito nang bumukas ang elevator. Naiwan siyang nalulumot sinusundan ito ng tingin. Muling sumara ang elevator at bumaba sa underground parking lot kung saan nakapark ang kanyang sasakyan. Kaagad siyang nagtungo sa kotse niya. Sumakay at pinausad yon palabas ng gusali. Sandali pa siyang huminto sa harap ng daanan ng parking lot nang mapansin ang lalaki sa stop bus. Nakasuksok ang dalawang kamay nito sa bulsa habang palinga-linga. Naghihintay ng masasakyan. Pinausad niyang sasakyan niya sa kinaroroonan nito at huminto sa tapat ng lalaki. Binaba niyang bintana ng kanyang kotse at dumungaw siya roon. Do you want a ride? No, thank you. Kumunot ang noo niya. Kagabi lang ay maayos pa silang dalawa na nag-uusap. Nasabi niyang lahat ng problema niya rito. Tapos ngayon ay iniiwasan na siya nito. Pilit niyang inalalang nangyari kagabi.
Bukod sa kumuha pa siya ng beer sa kanyang refrigerator at muli silang mag-usap ay wala na siyang iba pang matandaan. Are you sure? Yes, I am sure. Sagot lang nito na hindi tumitingin sa kanya. Nagulat siya na may bumusina sa kanyang likuran. Nilingon niya yon. At kaagad na pinausad ang sasakyan upang makahinto ang bus. Sinundan niya ng tingin ng lalaki nang sumakay ito sa bus. Ilang saglit pa ay umandar na ang bus habang siya'y naiinis na sinundan ito ng tingin. Ang kaninang magandang gising niya ay napalitan ng inis. Inis niyang pinausad ang sasakyan patungo sa kabilang direksyon, kung saan ang daan patungo sa kanyang opisina. Hindi malayo sa apartment building niya ang law firm niya. Kung masipag lang siya ay malamang naglakad na lang siya patungo roon. Ngunit dahil may sasakyan naman siya at kaya naman niya magbayad ng gasolina ay nagmamaneho siya patungo roon. Inis na ipinark niyang sasakyan sa gilid ng kanyang opisina. Nang makalabas siya ay kaagad siyang sinalubong ng gwardya upang payungan. Good morning po, attorney. Hindi niya ito binati. Nagtuloy-tuloy lang siya sa paglakad papasok. Bumungad sa kanyang mga empleyado niyang aligaga sa pagtatrabaho. Naglakad siya patungo sa desk ng kanyang sekretarya. Nagulat pa sa kanyang presensya. I need my folder. Attorney, nasa loob ho. Si Don Lucio. Mabilis na nag-ibang ekspresyon niya. Ang kaninang istrikta niyang aura ay parang tutang nanginig. Kulang na lang ay mapasandal siya sa desk ng sekretarya niya dahil nanlambot ang tuhod niya. Napalunok siya. Kailan pa siya nariyan? Kanina pa po. Oh shit. Mahina niyang sambit. Kaagad niyang inayos ang sarili at nagmamadaling tumungo sa ikaliwang palapag. Nanginginig pa ang kanyang kamay nang kumatok siya sa pinto ng kanyang opisina. Come in. Opisina nga niya yon. Siya ang may-ari at may karapatan. Pero pagdating sa kanyang lolo'y kailangan niya magbigay galang. Ito ang may-ari ng gusaling kinahihimlayan ng kanilang opisina. Binuksan niya ang kanyang pinto at dahan-dahang pumasok roon. Nagbaba siya ng tingin nang makita ang malamig na tingin ng kanyang lolo. Frente itong nakaupo sa kanyang upuan. Narinig kong tinalaw mo lalaking yun sa presinto. Opo, lolo. Hindi na siya nagpaliwanag pa dahil ang pinakaayaw ng kanyang lolo ang magpaliwanag para malusutan ng kasalanan. And what gives you the right to do that? You are not his lawyer anymore, aren't you? Napalunok siya at tumango. Kinausap ko lang siya. Alam mo namang magagalit ang daddy mo kapag nalaman niyang nakikipagkita ka pa sa lalaking yon. Gayong alam mo naman na ayaw siya ng daddy mo. Alam ko ho yun. Hindi na kita pinakikialaman sa mga ginagawa mo, Harleen. Whether it's bad for you, but you are still my granddaughter. Lahat ng nangyayari sa'yo ay kailangan kong malaman. I am sorry if I disappoint you. Napabuntong hininga ito. Halatang dismayado sa kanya. You are already 30 years old. Wala ka bang balak mag-asawa? It never really crossed my mind. Nakagat niya ang kanyang labi. Sa tanan ng kanyang buhay may bagay siyang hindi napagplanuhan. Kahit pa noong sila ni Travis ay sumagi man yun sa kanyang isip. Ngunit hindi niya nakita ang sarili na magkakaroon ng isang pamilya. Hindi ka bumabata. Alam ko ho yun. Bigyan mo naman kami ng batang Harleen o di kaya ay batang lalaki. Ibang aura ng kanyang lolo ngayon. Hindi nakakatakot, hindi nakakabahala. Dahil doon ay gumaan ang kalooban niya. Masyado ho akong busy sa trabaho kaya... Ibabalik ko sa'yo ang lahat ng tinanggal sa'yo ng daddy mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? It doesn't matter who. I just want you to have your own family. But... No buts. Just get married. Tumayo ito sa swivel chair niya. If it's too much for me to ask, then come to my office tomorrow. At tatanggalin kita sa listahan ng pamamanahan ko. It's either you get married or lose everything. Pagkasabi niyon ay nilampasan na siya nito at lumabas sa kanyang opisina. Naiwan siyang nakamaang sa kawalan. What should I do? Babalik ka na sa boarding house? Baka sa mukha ni ko lang saya nang sabihin niya rito ang kanyang plano. Tumango siya. Kapag may rerenta sa unit ko, isa pa nasa boarding house mo pa naman ang ilang gamit ko, di ba? Kulang na lang ay mapatalon ito sa tuwa. Oo, tol. Hindi pa nagagalaw ang mga gamit mo, buong buo. Yung TV ko. Napakamot ito at napapahiyang ngumiti. Nabasag, tol. Nanonood kasi ako ng NBA. Natalo sila Lebron. O siya, huwag ka na magpaliwanag.
Pigil niya rito. Hindi naman nabago sa kanyang ganoong pag-uugali, Nicole. Sa katunayan ay 2 TV na niyang nasira nito dahil sa pagkatalo ng idolo nitong si Lebron. Ngunit imbis na magalit siya, hinahayaan na lang niya. Yun na lang kasing libangan nito dahil malayo ito sa pamilya.